So, magandang araw muli mga partners. So, sa video po na to, pag-usapan naman po natin procurement process within the barangay level. Sa video po na to, pag-usapan naman po natin procurement process within the barangay level. Okay? So, let's go. Pero bago po lahat, gusto ko po muna magpasalamat sa aking mga bagong subscribers, no? Thank you very much po mga ma'am, mga sir. Thank you po for watching my videos and subscribing my channel. So, yun nga po, no? Pag-usapan po natin sa video na to about government procurement process in the Philippines. Okay, so under the law, public procurement includes all acquisition of goods, consulting services, and the contracting for infrastructures project by any branch, department, office, agency, or instrumentality of the government, also including procurement for projects that are wholly or partly funded by foreign loans or grants. Ito po yung mga bagay na binibili, ina-acquired, mga goods or mga services or contracting for infrastructure projects, no? So sa anumang branch or department or office or agency. So particular po ito sa pag-usapan natin is ang barangay government, no? So tungkol po sa barangay level yung ating pag-uusapan. What is the primary mode of procurement under Republic Act 9184 by government? So yun nga po, no, nakalagay Section 10 of RA 9184 in its 2016 IRR, no, mandate that all procurement shall be done through competitive bidding. Competitive, or ito yung tinatawag na public bidding, no, except when resort to a alternative method of procurement is warranted by attending circumstances. Ang una ay competitive bidding or public bidding. Then, yung mga tinatawag naman po natin mga alternative methods of procurement, so ito naman po siya, no? So, meron po tayong 5 na makikitang alternative methods of procurement. Which is number 1, limited to source bidding or selective bidding. So limited bidders are available or direct invitation to bidders. So number 2, direct contracting or single source procurement. No need for bidding documents, only quotation may be asked from bidder. So number 3, repeat order. A previous winning bidder whenever there is a need to replenish goods. Number 4, so shopping direct purchase simply requests for the submission of price quotation for readily available off-the-shelf goods. So dito ang magiging budget po dito, no, magiging amount dapat po in less than 50,000 para po magamit natin yung method of procurement, which is yung shopping or direct purchase. So sa panglima po, no, negotiated procurement, procuring entity directly negotiates a contract with a technically or legally and financially capable suppliers. So sa barangay po, no, usually lalo na po dito sa amin, ang nagiging practice po namin is kapag above 50,000 po yung magiging amount ng ipo-procure, so gumagamit po kami ng public bidding. Automatic po, public bidding, or yung sinasabi natin kanina na competitive bidding, no? Then once na ito naman po ay 50,000 or 49,999 below, no, mas mababa na sa 50,000. So ginagawa na po namin yung method of procurement, shopping or direct purchase. So yun po yung dalawang method of procurement na gusto kong ipakita pag-uusapan natin.
So meron po ako dito mga list ng documents, no? Procurement documentations. So ito po usually yung mga ginagamit o ginagawa nating documents once na nagkakaroon tayo ng procurement o mga pag-purchase, no? Pagbili ng materials man yan, mga goods or services, no? So dito nga po sa una, ito po yung above 50,000, which is gumagamit po tayo ng public bidding method of procurement. Then dito po sa kabilang side, ito naman po yung shopping or direct purchase. So dito naman po, when ang ating budget ay nag-amount lang siya ng below 50,000. So kung makikita po natin sa public bidding, meron tayong 24 na documents na ginagawa, no, para sa katuparan natin yung ating procurement. So dapat po yan, magawa po yan para yung ating process po ng procurement ay maging maayos, in good faith, maging legal po siya. Or else, kung may mga kulang, pwedeng ma-question ng Commission on Audit at magkaroon tayo ng problema, no? Same with shopping or direct purchase, meron po siyang 14 na mga documents, no? So dito po sa nilagay ko, disclaimer lang po, no? Malamang po ito lang po yung mga alam ko. Possible po na meron pang madadagdag dito, lalo na po sa ibang barangay, baka meron pang i-required sa inyo, or meron din naman ako nilagay dito na baka hindi na kailangan, no? But as far as I know, ito po yung ginagamit namin or ginagawa namin mga documents once na nagkakaroon po kami ng mga procurement, public bidding in itong shopping, no? So kung iisa-isahin po natin, no, basahin nyo na lang po. Sabi ko nga po, umabot siya ng 24 sa public bidding. So ito naman po lahat, pag-usapan po natin yan. Lahat po yan gagawin ko ng video tutorial para makita po natin isa-isa kung anong itsura, anong klase ng document. So halimbawa kayo po ay medyo hindi pa masyadong aware, so makikita po ninyo at pwede po ninyo ma-download lahat po ng mga documents na yan. Gagawin ko po ng download link sa description box para po may download po ninyo. So yan, makikita po ninyo hanggang 24 sa public bidding. Then kung manonotice nyo rin po, no, ito pong may mga naka-highlight na kulay, ito po yung mga documents na nilalagyan po natin ng serial number, o kung yun po ang tawag doon, or control number, or yung sequence number. So nilalagyan po natin yan para madali po natin ma-record or madali po natin makontrol yung mga nagawa nating procurement or mga transactions, no? Kasi may mga documents po dito na nangangailangan ng, halimbawa, ang isang document kailangan niya ng purchase order number. So yun po ay para malocate natin yung ating mga dokumento sa particular na pag procure, no, pagbili. So kailangan po talaga yan. So tingnan nyo na lang po kung ano po yan. Then same dito po sa ating direct purchase o sa shopping, lahat po ng mga, no, halos parehas lang naman yan sila. Meron silang mga control number na ginagawa natin. Yan. So ipakita ko po sa inyo, bigyan ko po kayo ng konting idea, kasi meron pong mga nagtatanong kung paano gamitin or paano gumawa ng mga serial number or control number, kung paano lagyan ang ating mga documents, no? So pakita ko po sa inyo, no? Ito po, so ginawa ko na lang po ng pinaka-illustration para mas malinaw, mas madaling maintindihan. Hindi ko lang po alam ang eksaktong tawag dito, no, kung ito po ba ay matatawag na serial number or control number or sequence number. Pero based po sa requirement ng COA, ito po dapat ang ilalagay.
no? Lalo na po siguro pag sa mga LGU level ang ang pag-uusapan. So dapat po 4 na 0, then dash 2 0 dash 4 na 0. So dito po sa particular na mga documents na nilagyan ko ng sample, so ito po yung makikita natin dito sa kabila. Ito po yan, yung may mga highlight, mga naka-highlight na documents. Yan po yung may mga control number na nilalagay. So for example, itong requisition and issuance slip, kailangan po yan ng serial number. So ang required po is ito nga po 4 na 0, 2 tapos 4. Yan ay possible siguro sa LGU or sa mga region, mga provincial, kasi mas marami silang mga transactions na nagagawa within a year, no? Unlike sa barangay po, hindi naman po ganoon karami. So ang ginawa po namin is ganito lang po, no? So requisition in issuance slip, in short, RIS number, then 23, ito na po yung sa instead na 4 na 0, ito po yung kasi yung year, no? Yung 4 na 0, yan po yung year. Then yung 2 0 is yung month. Then yung 4 na 0, yun po yung magiging sequence number. Yung magiging control natin, control number pagkakasunod-sunod ng mga dokumento, no? So ang ginawa po namin, instead na 4 para doon sa year, ginawa na lang pong 2, which is 23, then dash 001 00, which is yung para sa month, then 3 digits lang para naman doon sa pinaka control number, no? So halimbawa, pakita ko muna lahat, no? Requisition and issuance slip, RIS. Purchase request is PR. Purchase order is PO. Then inspection and acceptance report, AAR, IAR, no? Then disbursement voucher, DB. Obligation request is OR. So example, usually January, February, mga unang buwan walang transaction, walang mga procurement na ipangmalakihan, no? So for example, nagkaroon tayo ng procurement ng April, no? April 23. So ibig sabihin, nung gumawa tayo ng document ng RIS, PO, IAR, DBOR, so magkakaroon tayo ng unang transaction at April 2023. So ang mangyayari, yung unang document natin sa RIS number 23, since tayo ay nasa 2023, then 04 kasi April. So January, February, March, April, kaya 04 siya. Then 001 kasi first document natin na RIS or requisition and issuance slip. Same with purchase request, dahil first document nga ito, first time na magkakaroon tayo ng procurement within this year of 2023, kaya ang magiging number niya is PR number 23, which is 2023, 04 which is April, then 001 unang document din ng purchase request. Pareho na po yan hanggang sa baba, no? So pagdating ng August, nagkaroon ulit ng procurement, no? Nagkaroon ulit tayo ng bumili ulit tayo, nag-procure ulit ang ating barangay. So ang number naman ay 2308 kasi August 08. Then pangalawang beses na gumawa ng documents, pangalawang document na ito, so 002 na siya. Okay, nasundan niyo po, no? 2308 002. So pare-pareho naman po yan sila. Same October, so magiging 10 na to. Then pangatlo na transaction, so pangatlong document. Then December 12 na siya, kasi December din pang-4 na document. So ganun po yung paglalagay natin ng control at yung pag-monitor po ng ating control number. Ano pong kagandahan yan? Monitor po natin na ang isang particular na dokumento ay alam natin kung kailan yan ginamit, kailan nagastos, o kailan na-procure, no? At kung sino-sino po yung mga magkakasama ng document in case na nagkahalo-halo. So yun po ang kagandahan pag meron pong control number. So yun na po, no? So sana po nakatulong sa inyo.
konting idea lang po yan para po sa pagsisimula natin ng ating procurement process, kung ano po yung proseso ng pagpo-procure sa barangay level. Pag-usapan po natin lahat po ng mga documents na ginagamit, at titignan po natin isa-isa yung document, kung ano po yung dapat na ilagay, kung paano mag-fill up, kung sino po yung mga dapat na gumagawa nito, at kung sino po yung mga involved na mga barangay officials para po magawa yung ganitong document. So mga partners, so see you in the next video. Maraming salamat po, and God bless.